Santo. Amen. Ama namin, salamat sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Naway bigyan kami ng lakas para sa aming mga hamon sa buhay. Yakapin niyo kami sa iyong pagmamahal. Hinihiling namin ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na at magbalik-aral. Una, sino-sino ang mga tauhan sa akdang niyebing itim? Alam naman siguro natin ay sina Laywakan at si Tialo ang mga pangunahing taon. Paano naman winakasan ang akda ng kwento? Nagwakas ito sa pamamagitan ng tiyaga sa malalang panahon. Ano naman ang aral ng kwento? Ang aral ay kahit nabigo na ng paulit-ulit ay patuloy pa rin tayong nagbago. At dapat hindi tayo mawala ng pag-asa dahil hindi sa lahat ng panahon ay malas tayo. Magandang umaga mga kaibigan. Ako nga pala ang cute at mayayang kaibigan. At narito naman ang aking pinakamagandang kaibigan. Walang iba kundi si Micaela. Char, maganda talaga Lian. Alam niyo, kahit ngiti ako dito sa harapan, hindi niyo alam na nanginginig na yung paa ko dahil sa kaba. Don't worry kaibigan. Ako na may naruto upang ikaw ay aking alalayan. By the way nga pala, curious ka ba sa ating paksa patungkol ngayon? Abay, oo naman. Excited na din ako malaman nito. Mikay, alam mo ba yung ano? Yung panaguri at paksa. Sabi ko naman kaibigan ako ay mamatay dahil sa kaba. Di ba, Lian? Ano ba yung kaibigan? Ay, sorry Mikay. So, ang panaguri ay ang naglalarawan o nagbibigay impormasyon tungkol sa simuno. At ang paksa naman ay isang focus o pinagbulan ng isang salita. Wow, yun pala yun. Ngayon ay alamin muna natin kung ano yung panaguri at ang paksa. Ang panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa simuno. Ang paksa naman ay nagbibigay direksyon at focus sa namang uri ng komunikasyon. Ang uri naman ay nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Panaguri at paksa ay ang panlahat na bahagi ng pangusap. Tama, ang paksa naman ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. Ito ang tatlong pampalawak ng pangungusap. Una, ang paningin. Pangalawa naman ay ang panuri. At ang panghuli ay pamuno at mga kaganapan. Tatalakayin ang tungkol sa ikalawa, ang panuring bilang pampalawak na pangungusap. Dalawang kategorya ng mga salita ang mga gamit ng panuring at panguring. Na panuring sa pangalan o panghalip at ang pang-abay na panuring na paniwa. Pang-uri o kapwa pang-abay. Ito ay ang halimbawa ng karaniwang pang-uri. Meron tayong batang pangungusap na si Wakan ay bilanggo. Halimbawa, si Wakan na ulila ay bilanggo. Pangalawa, si Wakan na mahirap ay bilanggo. At pangatlo, si Wakan na tahimik ay bilanggo. Ang mga karaniwang pang-uri na ginagamit ay ulila, mahirap, at ang tahimik. Ngayon ay dumako mo naman tayo sa pagpapalawak sa pamagitan ng panuring. Meron tayo dito mga example na si Wakan na ulila ay dating bilanggo. Pangalawa, si Wakan na ulila sa mga magulang ay dating bilanggo. At pangatlo, si Wakan na ulila sa mga magulang ay dating bilanggo sa China. Ang ginagamit na paralelang panuri ay ang ulila ay dating bilanggo, ulila sa mga magulang ay dating bilanggo, at ang ulila sa mga magulang ay dating bilanggo sa China. Pangalan ginagamit na panuring. Halimbawa, si Wakwan na tendero ay dating bilanggo. Pangalawa, si Wakwan na mabait ay dating bilanggo. At pangatlo, si Wakwan na estudyante ay dating bilanggo. Ang pangalan ginagamit ay ang tendero, mabait, at ang estudyante. At ito naman ay ang panghalip na ginagamit na panuring. Ito, pandiwang ginagamit na panuring. Halimbawa, si Wakwan na tenderong iyon na sumisigaw ay dating bilanggo. Pangalawa, si Wakwan na bata daw na mabait ay dating bilanggo. Pangatlo, si Wakwan na estudyante rin na kumakanta ay dating bilanggo. Pandiwang ginagamit ay ang sumisigaw, mabait, at ang kumakanta. Dalawa tayong uri ng pang-abay, ang pamanahon at ang pamaraan. Papalawak sa pamamagitan ng pang-abay ng pamanahon. Halimbawa, umalis agad si Machong. Pangalawa, umalis kapon si Machong. Pangatlo, umalis kanina si Machong. Ang pang-abay ng pamanahon na ginagamit ay ang agad, kahapon, at ang kanina. Ang huli, ang pang-abay na pamaraan. Batay ang pangusap katalilis na umalis agad si Machong.
Halimbawa, umalis mang mabuti agad si Machong. Pangalawa, mabagal na umalis agad si Machong. Pangatlo, tahimik na umalis agad si Machong. Ang pang-away naman para na ginagamit ay ang mabuti, mabagal at ang tahimik.